Welcome to Donmar TV News Channel. Pagdeklara ng El Shaddai ni Mike Velarde ng suporta kay BBM Sara. Isa ho ito sa magandang balita dahil officially ginawa na niya at itinaas pa yung kamay sa harap ng kanyang libo-libo at milyon taga-suporta. Ay ito pong mga survey na lumalabas. Consistent talaga, yan po lagi kong sinasabi. Sa mga survey na iba-ibang company at iba-ibang lugar, pati yung date, ay talaga hong laging nangunguna si Marcos. Napakalayo ng resulta niya kumpara sa pangalawa at pangatlo. Halos yung iba nga hindi naman nababanggit eh. So ito po yung ating pag-uusapan at himayin. Parehong good news ito. Parehong magagandang balita ito para sa mga Marcos supporters, Marcos loyalists, at saka sa lahat ng mga kabayan natin, siyempre dito at sa abroad. Alam po ninyo, ulitin ko ulit, dati sinabi ko na ito pong aking ginagawang ito, voluntary. Sarili ko pong diskarte ito. Wala pong nag-utos sa akin ito. Wala pong kinalaman si Marcos dito sa aking ginagawa at ang Marcos Camp. Hindi ako nakipag-ugnayan sa kanila. Hindi rin sila nakipag-ugnayan sa akin. Pero okay lang. Dahil masaya ako sa ginagawa ko at ako'y nakakatulong sa inyo. Inuulit ko, voluntary po ito. Kung ano man ang iniisip ng iba, maduming pag-iisip yon. Pero ako po, malinis ang aking konsensya. Wala akong nasa likod nitong aking mga ginagawa araw-araw. Sana po naintindihan ninyo. Marami pong salamat. Una, itong ating pong pag-usapan na ito nga pong officialing pag-declare ng El Shaddai ni Mike Velarde. Diyan po sa Parañaque. Kahapon lang ito na siya ang kanyang opisyal na kandidato, BBM Sara. Napakatindi po ng dating yan. Maniwala kayo, hindi. Kasi milyon din po ang kanyang mga followers. At ito ay lalong magpapalakas. Kasi habang may mga nag-i-endorse na malaking organization, lalong nakaka-recruit yan ng mga botanteng Pilipino na papabor sa ini-endorso na katulad ni Bongbong Sara tandem. Kumanta pa nga sila eh. Pati yung boses ni Bongbong Marcos, Marcos na Marcos talaga kung kumanta. Grabe ho ang dating. Okay? So, kung meron ng El Shaddai, pero ito pa, hindi ko sinasabing ginawa na. May plano ata o kung ano man ayaw kong pangunahan. Pero sa base sa mga nakukuha nating impormasyon, pati yung INC para nakikiramdam kung paano. Pero meron pabor at hindi. Ganun ho talaga. Okay? Yung kay Pastor Apollo Sikibuloy, wala pang opisyal na deklarasyon. Although kanyang i-declare na si Sara Duterte for Vice President. Officially, wala pa siyang declaration. Wala pa ako narinig. Ewan ko lang, may sinabi na siya ay magbubongbong Marcos. So lahat yan ay nabibitin pa. Pero ang laki ng posibilidad na itong iba't ibang mga religious organization ay mamili at sumama dito sa mga leading candidate. Wala tayong magagawa. Yan po'y kanilang karapatan. Wala pong nilalabag na batas yan. So ganyan po ang galawan. At kung sakali po na itong mga malalaking religious organization ay magdeklara at yan naman iaasahan natin habang papalapit ang May 9 election at papabor kay Marcos. Aba, baka hindi nyo masisisi Tony Gonzaga. Tapos na! Ayan ang sinagaw niya, kaya binubugbog hanggang ngayon. O nakita nyo. Yan po ay inuulit ko sarili kong opinion, interpretation, at analysis sa kasalukuyang mga nangyayari dito sa ating bayan. Okay? Well, ang pangalawa ang ating talakayan na ito nga pong mga survey. Ito papangalanan natin yung mga company na nagsagawa ng survey at nang mayroon kayong idea. Katulad nung RMN, Radio Mindanao Network yan. Pinanggalingan ko yung network na yan. Hindi ko kinakailat. Pinagmamalaki kong network yan. 15 taon ako nagtrabaho dyan. Noong araw. Nag-survey sila January 26 to 30. BBM 56.8%. Leni Robredo 17.1%. Ang layo. 56 compare 17. So dalawa lang ho ang ating kukunin kasi yun ho yung magkasunod pero magkakalayo talaga ang resulta. Ito naman, Splat Communication. Nag-survey din po ito. Marcos 62.17%. Leni Robredo 9.70%. So ang layo. Di ba? Ito pa yung isa. Lilo Research. Nag-survey din po ito. Ano ang lumabas? Ito ay ginawa noong January 17 to 23. By the way, yung Splat Communication, January din ginawa. So magkakasunod itong linggong ito, nakaraang mga buwan. Itong Lilo ay ito rin ang resulta. Marcos 64%
o 64%. Leni ay 16 lang percent. SWS 28 to 31 January survey. Marcos 50%, Leni 19 lang percent. Ano ito? Tanger Research Group nag-survey din ito. January 18 hanggang 19. Marcos 57.67%. Ang pumangalawa, nawala si Leni, si Dumagoso sumunod. 16 lang, 0.75. So ganyan pong kalalayo. Iba-ibang company, iba-ibang date, nito nakaraan January, at talaga hong napag-iwanan kayo. Pag nangyari po, ito yung totoong mangyayari na sa resulta ng eleksyon, 56, 57%, 64%, 62% si Marcos. Abay, ano pang yung natitirang halimbawa 40% o 45%, yun na lang ang paghahatian ng ibang kandidato. So ano pa? Di ba? So, alam ko magagalit yung mga supporters ng oposisyon o ibang kandidato sa sinasabi natin ito, pero wala tayong magagawa. Merong figures, merong resulta ng survey. Maniwala kayo o hindi, ayun ang survey. Di ko ayaw nyo maniwala, okay lang sa inyo. Pero doon sa mga Marcos supporters, loyalists, at mga taong bayan, yun ang ating pinaglilingkuran. Kung sila'y naniniwala at naniniwala sa atin dito sa channel na ito. Hindi ba? So, yan po yung nangyayari sa kasalukuyan. Talagang good news talaga lahat ang mga nangyayari. Nag-uumpisa pa lang. February 8 nag-umpisa ang kampanya. So, ilang araw pa lang. Papainit man papainit. Kahapon niya ay isang araw sa Cavite, lalaki ng highway doon. Halos nasara ang kali sa dami ng taong nag-motorcade at sumama kay Marcos at Sara. Si Sara ay kahit na taga Mindanao pero nagpunta sa Luzon, ang tindi na dating sa kanya. Ng mga tao, lalo na sa parte ng Ilocos, Region 1, Region 2, na inikot niya. Ganyan po ang galawan sa ngayon. So, ito po yung aking pinagkaloob sa inyo dahil Sunday dito sa Pilipinas. Para naman ho may magandang balita ako sa inyo, lalo tigit sa mga Marcos supporters and followers, nationwide, worldwide, para po sa inyo. Inuulit ko dun po sa mga kalaban ng mga Marcos at Sara, tandem, baka nasira ang araw niyo rito pero wala tayong magagawa. Meron po akong pinanghuhugutan na mga figures at kaganapan. Yan ang katotohanan. Tanggapin nyo hindi, yan sa ngayon. Pwedeng tumaas pa yan, pwedeng may mangyari. So ating aabangan, ang trabaho ko. Mag-abang sa mga development. Okay?